Pinoy na minaliit sa Canada, binastos pa sa pagtawag ng kanyang pangalan. Del Sur, Philippines! Akala ng lahat magiging madali siyang kalaban. Pero ilang rounds lang ang lumipas, pinatikim niya ng bangungot ang kanilang undefeated na pambato. Usapang boxing, palitan ng mga malalakas na kamao. Si Ricky Chocolate Hills Sismundo. At ang nakatapat niya ay ang dating world-ranked Canadian boxer na si Ghislaine Maduma. Bago pa man magsimula ang laban, halos lahat ay pabor sa Canadian. Nasa sariling bayan, mas kilala, mas mataas ang ranking. At suportado ng libu-libong fans. Pero hindi natakot ang Pinoy. Sa halip, dumating siya sa Canada para gumawa ng kasaysayan. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Pagsapit pa lamang ng unang round, agad niyang ginulat ang buong arena. Isang mabilis at eksaktong counter-punch ang tumama kay Maduma. At bumagsak agad ang Canadian sa canvas. Rywala 170 cm. Tahimik ang mga fans, nagulat ang lahat. Dahil wala sa kanilang inaasahan ang ganitong simula. Zaskoczony nieco tą sytuacją. Sa mga sumunod na rounds, pilit bumabawi si Maduma gamit ang kanyang jab at galaw. Pero hindi siya tinantanan ni Sismundo. Bawat pagkakataon ay sinusugod siya ng Pinoy. W 2011 roku przegrał z nim przed czasem w 8. starciu. Kariera zawodowa 29-letniego. Przegrał w pierwszej rundzie. Rundy pierwszej było po wszystkim. At bawat suntok ay may kasamang mensahe. Hindi ako dumayo rito para magpatalo. Habang tumatagal ang laban, mas lalong lumalakas ang kumpiyansa ni Sismundo. Francisco Tadeo w Montrealu wygrał przez knockout w drugiej rundzie, ale Rehar był bardzo słaby, miał już wtedy na koncie. Wtedy, kiedy jest pewny, że trafi. Jeszcze lewy prosty, jeszcze krótki nowy Madumy. Patuloy siyang sumusulong. Patuloy siyang nananakit. At unti-unting nababasa ang dismaya sa mukha ng Canadian crowd. No dziwne, bo mnie ta trzecia runda bardziej podobała się w wykonaniu Madumy, natomiast dużo dobitych w różnych płaszczyznach. Królestwo Terence'a Crawforda, jednego z najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe. Bokser z Omaha, jest czempionem organizacji WBC. Sa ikalima, lalong tumibay ang loob ng Pinoy. Kahit nasa teritoryo ng kalaban, siya pa rin ang mas agresibong boxer. Patuloy siyang sumusulong habang unti-unting napipilitang umatras ang Canadian. Runda, którą boksuje bardzo oszczędnie i moim zdaniem dobrze, natomiast ta punktacja czego 10-9 w kolejnym starciu, w którym moim zdaniem lepszy jest Maduma. Punktacja dla Sismundo no, świadczy o tym, że może powinien ktoś to naciera. Zgoda co do jednego, że to jest pojedynek, który nie porywa. Końcowym rozrachunku zabraknie. Dlatego tak szalenie istotne jest, aby robić wszystko, aby wygrywać te rundy trudne do punktowania, te rundy wyrównane. Tak powoli, proszę Państwa, ten pojedynek
jak runda po rundzie się toczy, to żeby uderzył zdecydowanie. Co rzadko to robi. Nie, robi dobre wrażenie. Pagsapit ng ikapitong round, naging gera ang laban. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok sa gitna ng ring. Parehong ayaw umatras. Parehong gustong patunayan kung sino ang mas matibay. Lewy prosty między rękawiczką. Sa ikawalo naman, tuloy pa rin ang pressure ni Sismundo. Habang si Maduma ay naghahanap ng pagkakataon upang makabawi, ngunit tila kontrolado na ng Pinoy ang takbo ng laban. Przy szczególnej determinacji w końcówce rund Madumy. Pero ang pinakamalaking eksena ay dumating sa ikasiyam na round. Isang napakalakas na right hand ang sumabog sa mukha ni Maduma. At agad siyang nayanig. Tym razem ronda dla Sismunda na karcie Bernarda Barre i 3 punkty przewagi Filipińczyk. No, teraz trafił lewym sierpowym Maduma. Stoi. Aktywniejszy jest Rick. No proszę, drugie liczenie. Bardzo dobra akcja, przyspieszył. Bago pa siya tuluyang makabawi, muli siyang pinabagsak ng Pinoy. Halos matapos na ang laban sa mismong Canada. Ngunit nakaligtas pa rin ang kanilang pambato. Dobry prawy, za chwilę proszę Państwa będzie leżał po raz kolejny Maduma. Lewy sierpowy, szybsze ręce zdecydowanie Filipińczyka. Jeszcze 2 ciosy. Sa huling round, desperadong habol ni Maduma ang panalo. Pero kontrolado na ni Sismundo ang laban. Hindi siya nagpabaya, hindi siya nagpahabol. W taki właśnie sposób to bliżej takiego rozstrzygnięcia jest z całą pewnością Sismundo. Jeszcze lewy sierpowy. Chce skończyć. Sismundo jest jednego zdecydowanie lepszy. W niewielkim stopniu Nang tumunog ang huling kampana, alam na ng lahat kung sino ang tunay na nagwagi. Pagkatapos ng 10 rounds, itinaas ang kamay ni Ricky Sismundo. Isang napakalaking upset. Isang panalong nagpatahimik sa Canada. Ano ang masabi niyo sa pinakita ni Sismundo? Iwanan na lang sa komento at kung nagustuhan niyo ang mga videong katulad nito, suportahan na lang ang ating channel. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.